Sa gitna ng git-gita nilang laban ni Senator Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente, pumalag si Congresswoman Leni Robredo sa paratang na nandaya ang kanyang kampo. Nilinaw rin ni Robredo ang ilang kumakalat na impormasyon tungkol sa plano raw niya sakaling siya ang manalong vice-presidente. Wala raw katotohanan ang kumakalat sa social media na plano raw niyang mag-resign kapag si Mayor Duterte ang naluklok na presidente. Itinanggi rin niya ang di manoy Plan B o ang plano di manong pagpapa-impeach kalaunan kay Duterte. Ayon kay Robredo, kung sakali, ibibigay raw niya ang kanyang buong suporta kay Duterte, bagamat hindi raw niya palalampasin ang mga bagay na labag sa batas. Sa punto pong ito, makakausap natin si Congresswoman Leni Robredo. Magandang gabi po, Congresswoman Robredo. Magandang gabi, Jessica. Magandang gabi po sa lahat na nanonood po sa atin ngayong gabi. Pa-share naman po ng inyong thoughts, yung mga umiikot sa inyong puso at isipan. Ngayong kung ang masusunod po ay magtutuloy-tuloy itong inyong pagkalamang sa pagka-vice-presidente, you are on the verge of getting the second highest position in the land. Ito, Jessica, ngayong araw, parang ano na kami, parang stable na. Hindi gaya kahapon sa kakagabi na medyo roller coaster ng emotions yung aming pinagdaanan. Noong nagsimula kasi yung counting, parang 5:55 yung unang results. Talagang talo tayo, tapos until siguro mga 9 o'clock, palaki ng palaki nung talo. Pero nung tinitingnan namin kung saan ang gagaling ng mga rehiyon yung pumapasok, parang na-appease naman kami nung nakita namin na galing pala siya sa NCR, galing pala siya sa Region 1, sa Region 2, na mga kilala mga bailiwick ni Senator Marcos. Kaya yung mga anak ko nervous na sabi, ine-explain ko sa kanila na hintayin natin pumasok yung ating mga bailiwicks. And true enough, nung after 9 o'clock, paunti-unti nang pumapasok yung Visayas, yung Bicol Region, yung Region 4, sa ibang bahagi ng Mindanao. At paunti-unti nakaka-catch up na until mga 3:30 ng umaga, nag-overtake na kami. Kaya ano naman, since then, yung trajectory consistent, hanggang ngayong gabi, yung huling ang report andito sa akin, parang 2.51% na lang yung hindi pa nabibilang. At mukhang safe na yung ating lead. Sana tuloy-tuloy na to at sana matapos na ngayong gabi. Meron kaming, yung balita namin, meron pang ibang hindi nakakapag-transmit for one reason or another. Pero yung kami, pinagdadasal namin, sana naman matapos na to para ano naman, the sooner na matapos ito, makaka-move on na tayo lahat. Yung mga non-politicians, yung mga laymen po na tinatawag, kabilang na po ako doon, hindi ho, I cannot imagine how do you survive campaign na katulad po nung pinagdaanan ninyo and with the kind of politics that we have in this country. How were you able to survive all that? Napakahirap, Jessica. Ako, hindi naman ako stranger sa kampanya, hindi naman ako stranger sa politika. Dahil yung asawa ko, 6 elections, ako yung kasama niya. Pero na-realize ko, ibang-iba pala yung local campaign sa national campaign. Parang yung local campaign, kahit wala kang pera, sipag lang talaga, kayang-kaya mong maikot yung lungsod o yung distrito mo na kahit hindi ka masyadong gumagastos. Pero yung national campaign, napakalaking challenge kasi syempre nag-umpisa ako, halos walang nakakakilala sa akin. Kaya yung pinakahamon sa akin noon, paano ko ba mapapakilala yung sarili ko given na isa ako sa pinakahuling pumasok sa laban. Talagang kaya yung lahat na sipag, yung average kong tulog nung kampanya, 7 months yun, mga 3 to 4 hours each day. Talagang sobrang ikot. Ako yata yung pinakamaraming lugar na napuntahan, pinakamasipag yata sa lahat na kandidato. Pero yung pinakahirap ako, siyempre pakikipag-usap sa mga politiko kasi hindi naman ako doon na-train. Tumutulong ako sa asawa ko noon sa kampanya niya. Pero tumutulong ako sa ground. Pero parang never na ako yung nakikipag-usap sa mga leaders, local leaders. Never na ako nakikipag-usap sa politicians. Kaya nung ako na, parang hirap na hirap ako. Kaya na siyempre, marami din sa atin tumutulong, nag-guide sa atin. Eto, parang ang bilis-bilis lang ng panahon. Tapos na yung 7 months, nakahabol naman tayo. Pero sabi ho nila, kailangan daw ng tibay ng sikmura
para pumasok ka sa politika sa ating bansa. Kayo po, how did you deal with that kind of with the kind of politics nga that we have? Sabi nga nila, you lose yourself somehow pagka ikaw sumali sa isang maruming bagay, no, katulad po ng ating politika. Yung sa akin talaga, Jessica, tingin ko yung pinaka-shield ko kasi karamihan sa mga binabato sa akin hindi naman totoo. Kaya kami mga mag-iina, natatawa na lang kami, hindi talaga pinapansin. Parang hindi siya nagsistick. Marami nang binato sa akin na mga hindi totoo, marami ng kwentong binigay sa akin na hindi totoo. Pero parang ako may peace of mind, hindi ako nababother. Pag nababasa ko sa social media, pinagtatawanan lang namin. Ano lang, gaya nung isang araw, hindi, kahapon lang pala, nung nananalo na ako, meron nag-post sa Facebook na napaka-evil mo, sana ikaw na lang yung nasa eroplanong bumagsak, hindi yung asawa mo. Parang ako nag-tempt na ako sagutin na hindi mo lang alam na nung bumagsak yung eroplano ng asawa ko, every day, every night, wini-wish ko na ako yung nasa eroplanong yun. Pero syempre, pipigilan mo yung sarili mo kasi bakit mo naman papatulan. Pero napaka-vicious ng ibang tao. Pero para itatrain mo lang yung sarili mo, ano yung bigger picture? Hahayaan mo bang parang ma-drag down ka ng mga hindi mabubuti? Siyempre, kailangan yung focus mo hindi nawawala kasi andito ka naman para makapanilbihan sa tao. Heto ho, may akusasyon pa sa inyo ngayon na bahagi daw po kayo ng Plan B ng Liberal Party o ng administrasyon. Parang yung senaryo ho nung panahon ni Presidente Erap, no? Inimpeach yung presidente, ang pumalit ay yung vice-presidente. Ganyan ho yung sinasabing senaryo ngayon ni Senator Bongbong Marcos, ang inyong mahigpit na katunggali sa pagka-vice-presidente. Ako, Jessica, nakakatawa yung accusation na yun. Galing lang naman yun kay Senator Marcos at hindi ko alam kung ano yung basis niya. Unang-una, imposible ang basis niya LP kasi within the LP wala namang ganong plano. At kahit pa meron, never ako magiging party sa ganong plano. Hindi ako naniniwala na may karapatan ako manungkulan kung hindi naman ako yung nakatanggap ng mandato ng tao. Pangalawa, kung ako yung makalabas, si Mayor Duterte yung maging Pangulo, obligasyon ko ibigay kay Mayor Duterte yung aking 100% na cooperation at support. Parang pinag-iisipan ko siya behind his back. Kauupo lang namin, pinag-iisipan ko na yung impeachment, na kahit wala namang grounds, yun yung aatupagin ko. Tingin ko, ang nagiging unfair ako niyan sa bayan. Ngayon, grabe yung healing na kailangan ng ating bansa na pagkatapos ng eleksyon na to, pag nag-assume kaming office, kailangan yung utmost na support sa cooperation namin sa bawat isa. Kung ako ang aatupagin ko impeachment, parang napaka-traidor ko nun sa ating bansa. Yun, nakakasayang yun na maraming oras, maraming effort, yung mga hindi useless na preoccupation. Kaya hindi ko yun iisipin. Pangalawa, wala naman akong ambisyon maging Pangulo. Between sa amin dalawa ni Senator Marcos, siguro siya yung may ambisyon magpangulo. Ako walang-wala talaga. Ang sabi ho ng Philippine Center for Investigative Journalism, Congresswoman Robredo, kayo raw ho ang isa sa mga pinakamaraming ads na umere. 400, 500 million ho yata yung bilang nila nitong mga huling araw ng kampanya. Totoo ba ito? Magkano ho bang accounting ninyo sa mga nagastos po sa inyong ads? Ngayon po, hindi pa tapos yung aming accounting. Nag-meeting na po kami for the first time ngayong hapon ng finance team ng aming kampanya. Pero nung lumabas po yung balita, tinanong ko po yung aming team, ganito ba yung ginagastos natin sa TV ads? Ang sabi po nila, hindi. Kasi yung lumabas daw pong amount, yun daw po ay tinatawag na rack rates. Hindi daw po yun yung binabayaran namin. Kasi yung binabayaran daw po namin, much less than that. Pero sa akin po, yung mga donasyon na nakuha ko, yung bulk po talaga nun, nahulog po sa TV ads. Halos yung lahat pong donasyon, lahat po napupunta sa TV ads. Dahil yun po yung assessment ng aking campaign team, na dahil po sadsad ako sa surveys, dahil halos walang nakakakilala sa akin, based po sa research, ang pinaka-effective talagang pampakilala TV ads. Ako po, kung kaya ko lang sigurong ikutin yung Pilipinas na ilang beses,
mas gugustuhin ko na personal na bibisitahin ko yung mga lugar. Pero dahil kulang na kulang talaga yung oras, ano po talaga nagdepend po kami sa TV ads. Mhm. So, ano ho ang nakikita ninyong magiging papel ninyo pag kayo po ang pinalad na maging vice-presidente ng ating republika? Kasi madalas ho nababanggit, ang vice-presidente parang spare tire lang daw yan. Spare tire. Mhm. Yung sa akin po kasi, syempre, kung base po sa ating batas, yung extra assignment ko po, depende kung ano ibibigay sa akin ng Pangulo. Pero kung pagbibigyan po ako, kung tatanungin ako ni Pangulong Duterte kung ano yung gusto kong trabaho, ako po mas pipiliin ko yung anti-poverty programs. Hindi po yung departamento, pero yung pagsasaayos po, pagsi-streamline ng mga programa. Kasi po napakatagal ko nagtrabaho para sa mga mahihirap at nakita ko po ang dami-dami nating magagandang programa na kailangan lang pong i-mainstream yung lahat na proseso, kailangan po i-coordinate yung mga agencies na kabahagi nito. Tingin ko po bigyan lang ako ng 1 o 2 taon para ayusin ito. Napakarami pong pagbabagong pwede ko ma-introduce. Maraming salamat po, Congresswoman Leni Robredo. Maraming salamat po sa Maraming panahon salamat, na ibinigay Jessica. niyo sa Maraming amin. salamat.